At sa pagkarating ng guro na si Wang Liying ay agad nga naman ito nagsalita sa kanyang mga estudyante na tumahimik na raw ang mga ito sandali sapagkat ipinamimigay niya na ang mga resulta ng exam. At nang makuha rin naman ng dalawa ang kanilang resulta ng exam, nagsaad nga naman yung isa na kahit papaano raw tumaas ang kanyang markang nakuha. Habang ang isa rin nga naman ay nagsalita rin sapagkat daw ay kailangan niya pa daw magsikap sa mga susunod. At matapos naman ay kasabay na rin tinatawag ito si An Kyu at inaabot ang kanyang markang nakuha. Wika nga ng kanyang guro, An Kyu ikalawa sa klase, ika-9 sa buong paaralan, umangat ng isang pwesto kumpara noong nakaraang taon. At di na raw ito masama. At kasabay rin ay kasunod niyang ang tinawag ang pangalan ni Jing Yuanhao na ika-15 sa klase, ika-3 sa paaralan. Dagdag pa niya na sana bago ka gumraduate ay makamit mo ang una sa parehong rangkang. Dahil rin naman dito ay mga namamangha na lang nga ang dalawang ito sapagkat raw ang galing daw talaga ng resulta na nakuha ni Jing Yuanhao. Ngunit sa susunod na tatawagan na ng guro ang pangalan ay nagbabago nga ang kanyang temperatura sa paligid at nagngingit-ngit sa galit. At kasabay binanggit ang pangalan ng ating bida na huli sa klase, huli sa buong paaralan. At nasabi rin ng guro na ang ating bida raw ay ang unang tao na nagpasa ng blankong papel simula nang maitatag ang Choisang High School. Dahil din dito ay saglit ngang mga natigilan ang mga kaklase ng ating bida. Subalit mamaya-maya lang ay bigla na lang ang mga nagsitawanan ng napakalakas. Ngunit nasabi rin naman nila sa kanilang sarili na pero yung ginawa raw ng ating bida kagabi sa family restaurant ni Jiang Yao. Na sinagot rin naman siya ng kanyang kasama na kung may pakialam pa ba sa grades ang isang taong napakalakas. Dahil rin naman rito ay sumigaw nga itong si Shu Li sa ating bida sapagkat ito raw ay ang pinakamalaking kahihiyan ng klase 6. Hihila siya sa average ng buong klase. Na sinagot lang naman din siya ng ating bida na kung saan ay sinabi niya rin ito na nakakainis ka talaga, pwede bang tumahimik ka? Na kinabahagya rin naman na ikinagugulat ni Shu Li at pinapaulit sa ating bida ang sinabi nito sa kanya. Na agad rin naman inulit ito ng ating bida dahil sa nakakainis daw itong si Shu Li. Kaya naman ay nagtatakbo nga itong si Shu Li sa guro upang magsumbong dahil inaapi raw siya ng ating bida. Na agad rin naman itong pinanigan ng guro at pasigan niyang sinabi sa ating bida na kung saan daw ay marahil dapat raw humingi ng tawad ito sa kanyang kaklase. Ngunit sinagot lang naman siya ng ating bida na wala raw siyang anumang naging pagkakamali. At nasabi niya rin na kasalanan niya ang pagpasa ng blankong papel pero may dahilan siya. Dagdag pa niya na kung bibigyan siya ng pangalawang pagkakataon, hindi siya mananalo kung mas mababa ang marka niya kaysa sa suli ng klase. Dahil rin naman sa sinabi ng ating bida ay natatawa nga itong si Lin Tao at nagsalita na sinabi niyang mas magaling siya kaysa sa suli. Totoo ba yun? Subalit naging seryoso nga itong guro at sinabihan ang ating bida na imposibleng ulitin ang buong midterm exam para lang sayo. Pero mayroon siyang kopya ng mga mock paper ng Huanggang High School. Maglaban kayo ni Jing Shuli sa harap ng lahat. At sinabi rin ng guro na ang matalo ay dapat humingi ng tawad sa kabila para masolusyonan ito. Ano sa tingin mo? Kaya naman rin ay ikinabahagyang ang ikinagugulat ito nang marinig ng ilang mga estudyante sapagkat raw ay 10 beses na mas mahirap ang mock paper nila kaysa sa pambansang pamantayan. At dahil rin dito ay nasabi rin naman nila na imposibleng daw masagot ng ating bida iyan. At dito ay nagsalita nga rin ng labis itong si Shu Li na may pagmamayabang sa ating bida dahil sa may lakas pa raw talaga ng loob ito na kalabanan siya. Dagdag pa niya na kung wala naman ay humingi na lang ito ng tawad ngayon, at huwag na daw pang ipahiya ang sarili nito. Ngunit sinagot lang naman rin siya ng ating bida dahil sa wala raw siyang bagay sa mundo na hindi kayang gawin. Kaya naman ay nang makaupo na ang ating bida at si Shu Li sa harap ay agad rin naman sinabi ng guro sa lahat ng mga estudyante na manatiling tahimik na manood. At nasabi rin ng guro sa dalawa na para mapabilis, ang oras na limitasyon ay 1 oras. Ang mananalo ay yung may pinakamataas na marka. Kaya naman ay simulan na raw nila. Wika nga ng mga kaklase nila na kahit raw si Jing Shuli ay nakakunot noo at nag-iisip ng husto. Mukhang napakahirap talaga ng papel na ito. Ngunit napapatanong naman sila sa ating bida na kung bakit daw napakakalma daw niya.
At nasabi rin nila na parang napakadali lang ng mga tanong para sa kanya. Subalit hindi naman raw ipagkakaila na mas magaling daw talaga ang kaklase nilang si Shuli. At dito ay naisip nga rin naman ni Lin Tao dahil sa ang yabang daw talaga ng ating bida at sigurado din raw siya na mali-mali lang ang sagot niya. Subalit sa kaisipan rin naman ni Yao Yao ay sapagkat hindi raw basta-basta sumasagot lang ng ating bida dahil sa nakikita niya ay sobrang kumpiyansa niya. Habang si An Keiyu wala rin naman masabi. Ngunit sa kaisipan rin ni Jing Yuanhao ay sa labanang daw na ito ay siguradong siyang matatalo ang ating bida. At matapos makalipas ang kalahating oras ay agad na nga rin may huminto sa pagsagot at kasabay inilapag ang kanyang hawak na bullpen. At ito nga ang ating bida na kung saan ay lumapit siya sa guro na dala ang kanyang sagot at dito rin ay sinabi niya nga sa guro na kung hanggang kailan daw ang winter break ngayong taon. Naagad rin naman siyang sinagot ng guro na bukas hanggang ika-16 ng susunod na buwan. Na pinagtataka naman rin ng guro na sinabi rin ng ating bida na ganun ba. At dahil rin sa di nila alam na kung bakit naaalis rito ang ating bida ay napapasigaw nga naman itong si Shuli dahil sa tumigil daw ito. At nasabi niya rin sa ating bida na gusto mo bang tumakas pagkatapos mong sirain ang papel dahil sa humingi raw ito ng tawad sa kanya. Ngunit sinagot lang siya ng ating bida na tapos na raw siya at pwede rin daw mali dahil sa paano raw ito posibleng mangyari. Dahil rin dito ay hindi na lang din makapaniwala itong si Lin Tao at napapasabi na imposible daw ito. Nakinatuwa rin nga naman Yao Yao dahil sa gaya raw ng kanyang inaasahan sa ating bida ay ito daw ay pinakamagaling. At sa di rin makapaniwala ni Shuli ay bigla-bigla na lang nga niyang hinahablot ang papel at nang matingnan niya ito ay labis nga siyang di makapaniwala dahil sa hindi raw totoo ito. Kaya naman ay nang masaksihan niya talaga ang mga walang dayang mga sagot ay labis nga ang kanyang kahihiyan. Dahil sa kung basura raw ang ating bida ay mas basura pala siya kaysa sa kanya. At sa papalabas na ating bida ay masaya nga naman siyang nakangiti at sinabi sa lahat na ang kakayahan niya akala niyo maiintindihan ng mga ordinaryong tao. At habang naglalakad papalayo dito ang ating bida ay umaalingaw-ngaw nga ang mga boses ng lahat dahil nais raw nilang bawiin ang engagement ng ating bida. Pati nga itong mga may mga edad na tilang ang mga nag-roar-ali ang mga ito at paulit-ulit na sinisigaw nila na nais daw nilang bawiin ang engagement ng ating bida. Kaya naman din ay napapatanong na lang dito ang ating bida sa kanyang kaisipan na mas gusto niya pa raw harapin ang 20 Transcendent State Masters kaysa sa mga makukulit na ito. Subalit sa kalagitnaan rin naman ng paglalakad ng ating bida ay may kung sino naman rito nagsabing nakataas ang kamay na tumigil raw ito. At dito ay naitanong nga rin naman ng ating bida na kung sino ba daw ito. Sagot nga naman ng binatang ito na nakaturo ang kanyang hintuturo sa ating bida sapagkat ang lolo ng tatay niya raw ay pinsan ng ama ni Ching Cheng na pamangkin ng lolo ng kanyang lolo. At nasabi niya rin na siya bilang kinatawan ng pamilya yan at pinsan niyang si Ching Cheng ay humihiling na bawiin ang engagement. Kaya naman din ay napapawat na lang nga rito ang ating bida at napaisip dahil sa hindi naman raw ganito sa nakaraan niya kaya naman ay napapatanong na lang siya sa kanyang sarili na kung nagbago na kaya ang kasaysayan dahil sa pagbabalik niya. Dito ay sinagot rin naman siya ng ating bida at bilang naninigurado ay itinanong nga niya ulit na kung sigurado ba raw ito na kinatawan talaga siya ng pamilya yan. Naagad rin naman siyang sinagot nito at kasabay nagpapakilala na siya raw si Yan Fei. At tawagin na lang daw siya ng ating bida na Young Master Fei. At kasunod nun ay ang kanya namang pag-alis dahil sa tapos na raw siyang ihatid ang mensahe at kasabay rin naman ang kanya pagpapolem sa ating bida sapagkat may kinakailangan pa raw siyang gagawin. Pagkatapos makaalis ni Yan Fei ay nasap na siya at kasabay rin ng kanyang paghagis ng pera sa mga nagsisigaw sa gilid. Sena raw ulit ay hanapin lang daw sila nito. At sa kanyang paglabas ay napabogtong hininga na lang nga siya nito dahil sa may ganitong katangahan pala raw sa pamilyang yan. Kaya naman ay naisip niya rin na ito pala daw ang plano nila. Gayunpaman ay sa kalagitnaan naman rin ng kanyang pag-iisip ay makikita nga rin itong si An Keiyu na hinabol ang ating bida na pinapahinto niya ito. Kaya naman din nang lingunin rin siya ng ating bida ay itinanong niya nga agad kay An Keiyu na kung ano ba raw ang problema. At dahil rin sa hindi ito ang gusto na sagot ni An Keiyu na marinig ay napapatanong na lang din siya sa kanyang kaisipan dahil dati raw ay hindi naman daw siya ganito kaseryoso sa kanya.
At kasabay na rin niya naman na itanong sa ating bida habang samasagi rin sa kanyang kaisipan dahil sa hindi naman raw siguro mga tanga ang Angkan Lee, kaya naman ay napapatanong na lang siya na kung ano kaya ang gagawin nila. Samantala sa angkan ng Lee na kung saan makikita din naman natin ang lolo ng ating bida na kausap ang kanyang anak na si Lily Wen. At dito ay ipinahayag niya nga sa kanyang ama na ito raw ang mga kilos ng angkan yan. Kaya naman din ay napapaisip na lang ang matanda dahil kung noon pa raw siya nagmalasakit sa angkan, di sana may dagdag silang tao tulad ni Lizzie. At sana naging una din daw ang angkan Lee sa 6 na dakilang pamilya. Dagdag pa niya ngunit huli na, si Chen Mo ay naging kalaban na may malaking potensyal. Ang ugali ng angkan yan ang patunay. At matapos ang kanyang malalim na pag-iisip ay nagsalita na nga siya na isantabi daw muna nila ang usapin sa angkan ng yan. Dahil sa para na rin raw nakakampi na natin sila. At nasabi din niya na pero huwag raw nila bigyan si Chen Mo ng panahong lumakas, dahil ang kapangyarihan ng Angkan Lee ay hindi basta hahamakin. At simulan na raw nila sa Mei Hua Group at Yuyang Chen. Sugurin ang lahat ng kapangyarihan ni Chen Mo habang mahina pa siya. Natinugunan naman din nga agad ito ni Lily Wen na naiintindihan niya. Balik rin naman sa pangunahing na ating bida at dito ay makikita nga din siya nito na patuloy lang sa kanya papatanong sa ating bida na bakit daw ito nagrenta ng bahay, at nasabi din niya na kung saan rin raw nakuha ng ating bida ang pera. Nasinagot lang naman din siya ng ating bida at sinabi sa kanyang ina na kung hindi mo ba alam ang kakayahan ng anak mo. At anong ikinababahala raw nito. At nasabi rin naman ng ating bida na dahil sa sumunod raw siya sa misteryosong matanda sa kung fu. Hindi talaga praktikal na tumira rito. Tugon rin naman ng ina ng ating bida ay pumapayag raw siya nito ngunit ingatan daw nito ang sarili. Nasinagot rin naman siya ng ating bida na huwag daw itong mag-alala, dahil sa nangangako raw siya. At nasabi nga din naman ng kanyang ina at kailangan din raw kausapin ng ating bida ang pamilya. Dahil sa nag-aalala na daw ang kanyang tita nito na si Mei Ting na baka napapabayaan ka na niya. At dahil sa pagbanggit ng kanyang ina ay napaisip rin naman rito ang ating bida na kahit nakakasukot ang tunay na ugali ni Tita May, maasikaso naman si Tito An. Kailangan niyang magbayad ng utang sa kanya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay makikita na lang rin naman natin ang vilya ng mga yan. At sa pag-doorbell rin naman ng ating bida ay dito ay sinalubong naman din siya ni An Kyu na pinagbuksan siya ng pinto. At nasabi niya rin naman agad kay An Kyu na inanyayaan siya ng ni Tita na maghapunan dito. Kaya naman ay ang nasabi na lang rin ni An Kyu ay tuloy ka. At nang makita nga ng ina ni An Kyu ang ating bida ay masaya nga siya dahil sa nakarating na palaraw ito. Sa pagkaupo din naman ng ating bida ay napapaisip rin nga itong si An Kyu bagamat daw mukhang nagbago raw ang ating bida wala pa rin raw siyang pinag-aralan at ang layo niya kay Jing Yuanhao. At nasabi niya rin na kung ano kaya ang nararamdaman ng ating bida sa kanyang ama dahil sa bakit raw iba ang trato niya sa akin at sa ina niya. At sa pagkarating rin naman ng ama ni An Kyu ay agad na din siya binati ng ating bida. Kaya naman ay lagi na lang ang napapaisip itong si An Kyu dahil sa iba talaga raw ang trato ng ating bida sa kanya at kay ina. At dito ay kinumusta nga rito ang ama ng ating bida, na kanya namang sinagot ito na salamat raw sa pagtatanong, Tito. Gusto rin sana niyang makipagkita sa inyo, pero super busy sa trabaho kaya hindi pa nakakahanap ng oras. Tugon nga rin naman ng ama ni An Kyu na ang tatay daw ng ating bida ay napakaseryoso kasi kung tatanggapin sana niya ang tulong ng pamilya. Siguradong siya na ang pinuno ng angkan. Kaya naman ay napapangiti na lang nga ang ating bida na tama ang araw naman. At matapos makapaghanda ang ina ni An Kyu ng pagkain ay agad na nga sila nagsama-sama sa mesa upang makakain. At dito ay naitanong nga rin naman ng ina ni An Kyu sa ating bida na kung bakit raw ba umupo ito ng sariling bahay. At dahil rin sa hindi alam ito ng ama ni An Kyu na lumipat na ito ang ating bida ay napapatanong nga siya. Kaya naman ay nagalit nga rito ang kanyang asawa dahil sa araw-gabi na lang daw ito na nasa labas parang wala na raw ngang paki ito sa pamilya. Kaya naman ay nahihiya na lang nga siyang napapatawa. Ngunit nagsalita nga rin naman rito ang ating bida at sinasabi niya sa ina ni An Kyu na ayaw niya raw pag-usapan ito. Kaya naman ay hindi nga ito nagustuhan ni An Kyu at sinabi niya rin sa ating bida na ayusin daw nito ang kanyang pananalita.
Dahil rin naman sa sinabi ng ating bida ay napapaisip rin siya dahil sa hindi daw ito pwede at kailangan raw nila ayusin ang relasyon nila An-kyu at ni Chenmu. Subalit sa kalagitnaan ng kanilang usapan sa kainan ay may kung ano naman nag-doorbell sa pintuan. Kaya naman ay napapatayo nga rito si An-kyu dahil sa baka ang kanyang mga kaibigan na raw siguro ito at nasabi niya rin na nagplano silang pumunta sa birthday ng kaklase nila. At sa kanyang paglabas naman ay dito makikita rin nga itong dalawang babae na nagngangalan na sila Yang Chen at Merongyan. At dito ay kanya rin namang sinabi sa dalawa na dibat daw sa cafe dapat silang magkita bakit bigla na lang raw na dumating ang mga ito dito at kung may nakakaalam ba. Dagdag pa niya nasa kotse na sila nagbago ba ang plano magkampong muna tapos KTV. At nasabi niya rin na sige, hintayin raw muna siya nito dahil sa magsusuot lang daw siya ng jacket. Na tinugunan nga rin naman ng dalawa na sige. At matapos makuha ang kanya nitong jacket ay nagpapalam nga nito sa kanyang ina na aalis na raw sila ng mga kaklase niya at hindi na daw sila kakain dito. Ngunit sa pangamba ng ina ni An-kyu ay nagsaad nga rin naman siya na sandali lang raw sapagkat sasamahan daw siya ni Chenmu dahil sa delikado raw lalo na isang babae ito. Na hindi rin naman pa ito tinutulan ng ating bida na sige sama daw siya. At habang papalabas ang mga ito ay makikita rin nga itong si Yang Chen na tila hindi ito gusto ang ating bida kaya naman ay napapatanong nga siya kay An-kyu na kung sino ba raw ito. Na sinagot nga rin naman siya ni An-kyu na anak ng kaibigan ng tatay niya at pumunta lang siya dito upang mag-aral. At nang makalapit na rin sila sa kanilang mga sasakyan ay dito ay makikita nga din ng mga tila hindi talaga gusto ang ating bida dahil sa mga tinginan pa lang sa kanya na parang sasakmulin na nila ito. Dito ay nagsalita nga agad itong si Zhang Xian sa ating bida at itinanong na kung sino ba raw ito di ba ikaw si Chenmu, na ang nag-exam na pinabayaan lang. Kaya naman din ay napapatanong na lang rito ang ating bida sa kanyang kaisipan na kung paano raw nila agad nalaman ng mga taga-class 2. At kung may nagpapakalat din ba daw ng chismis tungkol sa kanya. Habang makikita rin naman itong si An-kyu ay, wala na lang din siyang masabi sa dulot ng kahihiyan ng ating bida. Dagdag pa ni Zhang Xian ulit na may pangmamahiya sa ating bida na ito pa talagang ang gustong sumabay sa kanila. Dahil sa hindi raw ito kaya ng ating bida, sambit nga rin naman itong si Yang Chen sa kay An-kyu na may pagsusulsel dahil sa bakit hindi na lang daw piliin ito si Jin Yuanhao sapagkat raw ay anak daw ito ng Deputy Governor. At dito ay nagsalita na nga rito ang ating bida na kung saan ay sinabi niya rin sa kanila na kung sino ba raw ang mga ito sa harap niya. At pagkatapos ay naging seryoso nga siya rito na may nanlilisik na kanyang mata at itinanong sa kanila na kung karapat-dapat ba raw ang mga ito na magsalita sa kanya ng ganyan. Kaya naman ay sa takot niyang Chen ay nagsusumbong nga siya rito kay Zhang Xian dahil sa inaapi raw siya ng ating bida. At dahil sa mukhang matapang naman rito itong si Zhang Xian ay sinigawan niya nga ang ating bida dahil sa humingi raw ito ng tawad kay Yang Chen ngayon din, baka sakaling patawarin niya pa ito. Ngunit sinagot lang naman nga rin siya ng ating bida na ito raw ang lumuhad at humingi ng tawad sa kanya, baka sakaling patawarin niya rin raw ito. Kaya naman ay nagpintig nga ang tinga rito ni Zhang Xian dahil sa ngayon raw ay ituturo niya raw sa ating bida na kung paano maging lalaki. Ngunit pumagitna naman rin rito si An-kyu at kasabay isinigaw niya sa ating bida na tumigil na raw ito sapagkat birthday ito ng kaklase niya. Kaya naman ay makikita na lang nga rin sa likuran itong si Zhang Xian na nakakainsulto nang hiningitian lang ang ating bida. At sa kanya rin naman paglapit sa ating bida ay sinabihan niya pa ito na humingi daw ito ng tawad kay Zhang Xian baka isang suntok lang raw ni Zhang Xian ito at bumagsak ka na. Kaya naman ay hindi na lang nga sumagot pa ang ating bida at pinabayaan na lang dahil sa alam naman niyang mga isang langgam lang ang mga ito sa kanyan. Subalit bigla naman rin nga ito napapatingin si Merongyan sa ating bida. Kaya naman ay napapalingon nga din itong ang ating bida sa kanya. At dahil sa nakatingin na sa kanya ang ating bida ay agad niyang ang inilihis rito ang kanyang tingin at napapaisip dahil sa ang weirdo raw ng ating bida dahil sa parang kilala rin raw siya nito. Dito ay nagsalita naman nga itong si Zhang Xian sa ating bida na sa ngayon raw ay papalagpasin niya daw muna ito dahil sa kay An-kyu. At kasabay rin ng kanyang paglalakad papalapit sa kanyang sasakyan at sinabi ulit sa ating bida na pero maliit ang kanyang kotse kaya naman raw sumakay na lang daw ng iba ito.
At sa kanilang kanya-kanyang pagpasok sa sasakyan ay tila na ayaw talaga nila sa ating bida dahil sa maririnig na lang sa kanilang mga bunganga na walang space na raw sa sasakyan nila at nasabi rin nila na puno na rin daw dito. Ang masakit pa ay may nagsasabi rin na lockerin na lang raw ng ating bida ito. At sa loob rin naman ng sasakyan ay nagsaad nga rito itong si Merong Yan kay An Kyu na bakit raw hindi na lang siya pinasingit sa kanilang dalawa. Na tinugunan naman agad ito ni An Kyu na tinatawag rito ang ating bida na magsiksikan na lang raw silang tatlo dito. Na sumabat rin naman itong si Yang Chen Chen at itinanong niya kay Merong Yan na kung may gusto ba raw ito sa ating bida. Kaya naman ay namumula nga rito itong si Merong Yan na nagpapaliwanag na tumigil raw itong si Yang Chen Chen dahil sa mag-classmates lang daw sila. Dagdag pa niya ayaw niya lang daw mapahiya ng sobra rito ang ating bida. Tugon nga rin naman niyang Chen Chen na oo sige na alam niya raw na mabait itong si Merong Yan. Kaya naman ay kakausapin niya na lang raw si Shiyang na sa likod na lang sumakay rito ang ating bida. At pagkatapos ay makikita na lang ang humaharurot na ang tatlong mga sasakyan ng mga ito. At sa loob, nga rin ng sasakyan ay dito ay makikita naman natin ang ating bida na nakasakay habang tuwang-tuwa nga din itong si Shiyang sa kanyang pagmamaniho. At panoorin raw ng babae dahil sa mag-o-overtake siya. Nakinatuwa rin naman ito ng babae sapagkat napaka-astig raw ng kanyang brother Shi at ito daw ay nakakakilig. Ngunit sa yabang at pagmamadali ni Shiyang ay nagagalit na lang nga bigla siya nito at napapamura dahil sa kanyang harapan na sasakyan ay sobrang bagal raw nito. Kaya naman ay ikinagulat na lang niya dahil sa bigla-bigla na lang sumalpok ang kanyang sasakyan at nabangga ang naunang sasakyan. Subalit imbis mag-alala sa sakay na kanyang binangga ay ang inuna pa nito ay ang kanyang sarili dahil sa ang kanya raw sasakyan. Dito ay sa paglabas ng kanyang binangga ay si Shiyang pa ang galit nito at pasigaw niyang ang sinabihan ng kanyang binangga na kung marunong ba raw ba magmaneho ito. At sa loob nga rin naman ng sasakyan ay makikita rin naman natin na tila mukhang hindi basta-basta ang taong ito. Hayag nga naman ni Knife na sa kanyang master na kung tawagin niya itong Master Chu, dahil may bata raw na hinahabol sila at nagmumura dahil sa kanyang pagprepreno. Sa tapang nga ni Shiyang ay lumapit pa ito kay Knife at sinisigaw-sigawan dahil sa kung sino ba raw ang tinutukoy nito. Dahil din naman dito ay nagsalita nga itong nasa loob ng sasakyan at sinasabihan si Knife na kung saan ay tumawag na raw ito ng emergency at wag na daw silang magsayang ng oras. Naagad rin naman itong sinunod ni Knife. At nang papatalikod na nga si Knife ay ikinagalit naman rin rito ito ni Shiyang na sandali lang raw. At nasabi na kung gusto ba raw na tumakas na lang ito nang hindi nagbabayad kaya naman ay hindi daw ito maaari. At dito ay naitanong nga din ni Zhang Xian kay Shiyang na kung ano raw ang nangyayari. Naagad niya rin naman sinagot ito na paturo kay Knife na itong walang hiya daw na ito ay pagkatapos magmadali na hinabol niya ay may lakas pa daw ang mga itong takbuhan siya. At makikita na nga naman din dito ang paglabas na rin ng ating bida. Dahil din naman dito ay agad ngang ipinag-uutos ni Zhang Xian sa kanyang mga tropa na dapat daw ay hindi raw nila pababayaan na lang ng basta-basta ito kaya naman ay harangin daw nila ang mga ito. Nadali-dali naman nilang hinarang rito itong si Knife, habang ang iba naman ay nakaharang sa sasakyan na tila di talaga nila hahayaan makaalis ang mga ito. Kaya naman din ay nagngingit-ngit nga sa galit itong nasa loob ng sasakyan. At dito rin ay inihayag nga ang kanyang pagmumukha at nasabi niya na hindi raw siya makapaniwala na siya si Chu Wenxiong inaapakan-apakan lang ng mga batang to. Kaya naman ay sinabi niya nga rin kay Knife na palabisan daw siya nito. At dito sa unti-unting pagbubukas ng pintuan ng sasakyan ni Knife ay makikita rin naman paglabas ni Chu Wenxiong. Kaya naman ay makikita nga rin sa ekspresyon ng pagmumukha ni Zhang Xian na tila kilala niya ata ito. At nang makita niya talaga ang buong pagkatao at tindig at presensya nitong si Chu Wenxiong ay napasigaw na lang nga itong si Zhang Xian sa pangalan. Kaya naman ay maangas nga siyang agad sinabihan ni Chu Wenxiong na ikaw pala at kasabay mura kay Zhang Xian na kung alam ba raw nito kung sino siya. At maangas niyang ang ulit itinanong kay Zhang Xian na kung sino rin raw ang pinagmamalaki nitong backer. Na sinagot naman din ito agad ni Zhang Xian na takot at napasabi ng mahinahon na ang ama niya raw ay si Zhang Gui. Na agad rin naman din siya nakilala ni Chu Wenxiong dahil sa ito raw pala ang anak ni Zhang Gui. At dahil sa kanya, pwede kayong umalis.
Kaya naman ay agad-agad nga itong nagpapasalamat itong si Zhang Xian kay Chu Wenxiong at nasabi niya rin na pasensya na rin raw sa kanilang najulat na abala. Subalit nanlilisik naman rin ang mata ni Chu Wenxiong dahil sa parang hindi raw ata naintindihan ni Zhang Xian sapagkat raw ay siya lang ang pinapaalis nito hindi ang kasama niya. Kaya naman din ay nanginginig nga rito ito sa gilid si Xiyang na marinig niyang di siya kasama sa pag-alis. Hayag nga naman ni Zhang Xian kay Chu Wenxiong na ikaw ang hari ng underground sa Chaisang. Pakiusap wag raw nitong silang pag-initan at mangyaring magtira pa ng awa. Subalit sinabihan lang naman din siya ni Chu Wenxiong na huli na raw ang lahat kaya naman ay sa kanyang pag-uutos ay sinabi niya nga agad kay Knife na tumawag na daw ito ng backup. Kaya naman ay tuloy-tuloy nga ang pagmamakaawa nitong si Zhang Xian at nasabi niya pa nga na kay Chu Wenxiong na bigyan mo naman ng mukha ang ama niya. Nasinagot lang naman din siya ni Chu Wenxiong at sinabihan rin siyang umuwi daw ito at tanungin mo ang iyong ama na kung may mukha ba siyang hihingiin sa kanya. Kaya naman ay ikinanginginig na lang rin dito ito ni Zhang Xian at naisip sa kanyang sarili na si Chu Wenxiong raw ay ang tinaguriang na tinatawag nilang Earth Emperor sa Chaisang. At ang sabi rin daw ay may mas malakas din siyang mga koneksyon. Wala daw silang laban sa kanya kaya ay napapatanong na lang rin siya sa kanyang sarili na kung paano na raw ito. Subalit bigla-bigla rin naman nasabi ni Chu Wenxiong kay Zhang Xian na kung gusto raw nitong umalis, ay dalhin daw ng mga ito ang dalawang babae para makasabay niya sa pag-inuman upang mawala man lang ang kanyang pagkabagot. Nakinabahagya naman ikinatakot ng dalawang babae. At dito ay kasabay rin naman ang pagdating ng mga tauhan ni Chu Wenxiong na mukhang sanay na makipagbasagan ng mga mukha. Nakinataranta nga dito ni Xiyang at kasabay ang kanya rin nitong pagluhod na nagmamakaawa na wag lang raw siyang nitong lampuhin kaya ay nagsisigaw nga siya dahil sa nagkakamali raw siya. At nasabi niya rin kay Chu Wenxiong na babayaran niya raw ang lahat. At sa nanlilisik nga ng mata ni Chu Wenxiong ay nakung tama ba raw ang kanyang narinig na babayaran siya nito. Kaya naman ay agad-agad niyang ang naman sinabi kay Xiyang 1,000,000 kada minuto, bilangin mo. Nakinang-angga na lang rin naman ni Xiyang at napapakapit kay Zhang Xian na tulungan raw siya nito. Subalit hindi naman ito makagalaw din sa takot si Zhang Xian. At sa paglapit rin naman ng mga tauhan ni Chu Wenxiong sa kanya ay dito ay ipinag-uutos niyang nakunin daw nila ang dalawang babae, at yung iba raw ay turuan sila ng leksyon. Kaya naman ay napapasigaw na lang rito itong si Xiyang dahil sa wag raw siya ng mga ito hawakan sa dahilan pa ng kanyang pagkatumba. Subalit may bigla-bigla na lang na kung ano may napakabilis na nawala. At sa dahilan din bigla na lang rin itong sumulpot sa harapan ng mga tauhan ni Chu Wenxiong na ikinabahagya naman din nila ikinagugulat. Na ito pala ang ating bida. Kaya naman ay napapatanong na lang din itong si Chu Wenxiong sa ating bida na kung sino ba raw ito. Na sinagot lang naman din siya agad ng ating bida na siya lang naman raw ang taong hindi kaya nitong paglaruan. At dahil sa sinabi na iyon ng ating bida ay napapatawa nga itong si Chu Wenxiong sa kanya. At dito rin ay habang nangangamba itong si An Keiyu ay napapaisip naman siya nito dahil sa bakit ba raw palaging nagpapapansin ang ating bida sapagkat wala namang daw itong mapapala. Pati nga itong si Merong yan ay napapatanong na lang nga rin siya nito sa kanyang kaisipan na ngayon daw ay paano na raw ito lulutasin pa ng ating bida. At dito ay nagsalita nga itong si Chu Wenxiong sa ating bida na kung nagbibiro ba raw ito dahil sa hindi daw siya nito kaya. Nasinagot naman nga uli siya ng ating bida na tila wala man lang kabuhay-buhay ang kanyang tinig na ang sinabi niya raw ay hindi siya kayang nitong paglaruan, at kung bingi ba daw ito. At dahil sa narinig nila Zhang Xian at Xiyang sa sinabi ng ating bida ay sobrang natatakot na lang nga ang mga ito. Dahil sa gusto na daw ata nitong mamatay ng ating bida, dagdag pa nila na baka patayin raw itong ang ating bida ni Chu Wenxiong. At dito ay makikita rin na mukhang hindi nga talaga ito nagustuhan ni Chu Wenxiong ang sinabi ng ating bida kaya naman ay nagngingit-ngit nga siya sa galit, at sa utos niya ay sinabi niya agad nga sa kanya nitong mga tauhan na turuan raw ng mga ito ang ating bida ng isang leksyon.